Ating kagalang-galang at magiliw na pinuno ng ating kagawaran. Sa dakong ito, atin ang saksihan ng pagsasali ng pagbabahagi sa Pangulo ng pangako at kasunduan at mga mungkahi o rekomendasyon ng mga parent leaders bilang nito. Ito ay isang mahalagang dokumento na nangangahulugan. Natatanggap na siya ng Benetulu at ni Kalihim sa katuparan ng mga mithiin ng Pantawid Pamilya Program bilang punong tagapagpaganap. Ito ay nangangakong titiyakin ang paglalaan ng mga kailangang serbisyo at pasilidad, pangkalusugan at pang-edukasyon tungo sa Maupo tayo lahat. Salamat po. 13 taong gulang na po ang panganay ni Tata. Ang ibig sabihin, 15 taong gulang pa lang po si Tata, nagluwal na siya ng sanggol at 13 taon na po niyang pinipilit pagkasyahin ang anumang kapiranggot nakita nila ng kanyang asawa para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ilang beses po kaya niyang narinig at marami pa hong ibang pamilya ang uha ng kanyang anak na may sakit. Ngunit napilitang magpatahan gamit ng kanta dahil walang pambili ng gamot. Ilang beses kaya siyang hiningan ng pambili ng lapis o papel at wala siyang may sagot kundi pasensya na muna anak. Ilang taon na po bang nagkikibit-balikat ang gobyerno na kulang na lang ay magsabi ng hindi ko naman kakilala yan, hindi ko nakargo yan. Ang kwento po ni Tata ay kwento rin ng marami pang pamilyang Pilipino. Pamilya na ang miyembro ay itinutulog na lang ang pagkalam ng sikmura. Dinadaan sa dasal ang karamdaman, apuyin man naglagnat at nagpapabuntong hininga na lamang kung napipilitang patigilin sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Hindi po nalalayo sa sitwasyon ni Tatang ina ng mga paslit na nakikipagpatintero sa mga motorista para sumabit sa jeep at magabot ng sobre o sa gitna ng ulan ay may tangan na basahan at nagpupunas ng salamin ng magagarang sasakyan. Sa harap ng mga mukhang ito, mga mukhang kahirap tingnan dahil nagbubunsod ng pananagutan, tayo po ba'y magkikibit-balikat na lang din? Gaya kaya ng nakasanayan na ng karamihan sa kanilang pamahalaan. Narito po ako para sabihing hindi. Dahil naniniwala po tayong ang pagmamang-maangan at pagbubulag-bulagan ay ang mismong sanhi ng paghihirap ng ating mga kababayan. Dahil